kapag napapaharap ka sa mahirap na sitwasyon at yung prinsipyo o utos ng Diyos na gagawin natin bilang solusyon is napakahirap talaga para sa atin. Trusting God in difficult situation, ika nga. Sabi nga ng iba, madali lang sumunod kung hindi mahirap ang sitwasyon. Pero kapag ka talagang mahirap na, is nahihirapan na rin talagang sumunod. Actually po, nararasan ko po yan. Dumating yung point na yung asawa ko. Nasa malaking kumpanya po ako. Yung boss ko po doon, lalaki, na merong itsura. Yung asawa ko po is sobrang selos na selos po doon sa boss ko na yon. Ang gusto po niya is umiwas ako. Paano po akong iiwas? Boss ko po yun. Kailangan ko po laging mag-report sa kanya. Kailangan namin laging mag-usap para sa development ng business. Sobrang selos po talaga siya. Hindi ko alam kung ano yung pinagbabasihan niya. Kung bakit po talaga siya nagsiselos. Kung gagawin ko po yung pinagagawa po niya, is maiisip nung boss ko na ano nangyayari sa atin, bakit bigla akong ganon. Baka sure ko ang mangyayari, mawawala yung suporta niya, yung ganda ng business namin o takbo ng trabaho ko, is siguradong aalisin niya yung suporta niya. Maganda yung takbo ng business o trabaho ko nang dahil sinusuportahan rin ng boss ko dahil maganda yung performance ko. Yung asawa ko nga sobrang nagsiselos nga. Magre-report ako, magsiselos. Talagang nahihirapan ako. So, solusyon sa problema na yan, isihingi tayo ng payo sa Diyos sa Biblia. Sa solusyon sa problema ko, ang nakita ko lang po doon na verses is yung sinasabi na unahin ang kapakanan ng iba at huwag tisurin o huwag saktan yung iyong kapananampalataya. Ang asawa ko po, kapananampalataya ko, aside na asawa ko siya. So, at the end of the day, napagpasyahan ko na hindi tisurin o hindi saktan itong aking kapananampalataya. So, ang nangyari, kahit alam ko na aalisin ng boss ko yung suporta niya sa akin para mas gumanda yung trabaho ko, para mas gumanda yung negosyo ko, is maaalis. At kapag ka naalis yun, yung aming financial na tinatangkilik o yung income na nakukuha namin is mawawala unti-unti. So, ibig sabihin talagang babalik uli kami sa paghihirap kung paano ako nagsimula ng day 1. Ano pong pinagpasyahan ko? Sinunod ko pa rin po yung mga teksto na yan. Dahil alam ko po na yan po ang solusyon, the best solution sa problema ko. Ano man yung magiging resulta may kaugnayan sa hanap buhay ko o sa income na pumapasok sa amin, ipinagkatiwala ko po sa Diyos. Siya na pong bahala. Hindi ko na po inisip yon. Ang mahalaga, nasunod ko po yung sinasabi niya kung paano ko susolusyonan yung aming problema. Eto nga po, natapos yung problema ko sa asawa ko. Naging okay po kami, yung business at negosyo, trabaho naman namin ang naapektuhan. Pero alam nyo po, bagamat gano'n na nangyari, talagang hindi ako nagkamali na talagang unti-unti nang uling bumagsak o nawala na yung income na dati na meron po ako. Unti-unti na po uli kaming bumalik sa dating paghihirap. Time will come po, alam nyo po, unti-unti pong naayos yun. Mas nagkaroon po ako ng magandang hanap buhay, mas nagkaroon po ako ng mas magandang negosyo. Opo, hindi ko talaga alam kung paano nangyayari yon. So, ibig lang pong sabihin, ipagkatiwala lang po talaga natin sa Diyos yung at mga nangyayari sa atin. Sundin po natin kung anong payo yung ibinibigay niya gamit yung Biblia. Anong prinsipyo yung ibinibigay niya gamit ang Biblia. Ano man ang resulta na mangyari sa atin, siya po ang bahalang mag-ayos. Siya po ang siyang bahalang magbigay ng solusyon. At makikita natin, time will come, napakagaan na po ng pangyayari at makikita natin, maa-assess natin na mabuti na lang yun yung naging decision ko. Dahil kung hindi ko po ni-desisyonan yun, alam nyo po, malamang po, mayaman na ako ngayon, yun na nga lang sigurado sira po ang pamilya namin na hindi ko po talaga gugustuhin, lalo na po ng mga anak namin. Kaya yan po yung nagiging resulta kapag po, kahit na mahirap ang sitwasyon, isumusunod pa rin po tayo sa Bible principle, sinusunod pa rin po natin ang Diyos. Kaya po, hindi po madali, pero ganun pa man, talagang mananalangin tayo na masunod natin kung ano po
ang sinasabi sa Biblia dahil bilang manual nandyan po talaga ang solusyon sa ating mga problema.